So, ang ating pong mensahe, ang title po, When We Are Afraid. When We Are Afraid. Naranasan nyo na po ba na kayo po'y nakadama ng takot, ng matinding takot? Ngayon pong umagang ito, magbiministeryo po ang inyong lingkod sa bawat isa upang tayo po ay bigyan ng masasabi po nating payo mula sa salita ng Diyos through this message. Ano ang dapat nating gawin kapag dumating sa punto na tayo po'y natatakot, na tayo po'y nasa pangamba? Ano po? When we are afraid. Ang ating pong magiging talata ay ang 2 Chronicles chapter 20. Ito po ay ang patungkol sa storya po ni Jehoshaphat. And it came to pass after this also that the children of Moab and the children of Ammon, and with them other beside the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. Then there came some that told Jehoshaphat, saying, There cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria. And behold, they be in Hazazon Tamar, which is in En-gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord. Even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord, God of our fathers, art not thou God in heaven? And rulest not thou over all the kingdoms of the heathen? And in thine hand is there not power and might, so that none is able to withstand thee? Are not thou our God, who didst drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and gave it to the seed of Abraham thy friend forever? And they dwelt therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, If, when evil cometh upon us, as the sword, judgment, or pestilence, or famine, we stand before this house, and in thy presence, for thy name is in this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. And now, behold, the children of Ammon and Moab and Mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say, how they reward us to come to cast us out of thy possessions, and which thou hast given us to inherit. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do, but our eyes are upon thee. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children. Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jehiel, the son of Mattaniah, a Levite of the son of Asaph, came the Spirit of the Lord in the midst of the congregation. And he said, Hearken ye, all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, Be not afraid, nor dismayed, by reason of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Tomorrow go ye down against them. Behold, they come up by the cliff of the seas, and ye shall find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah and Jerusalem. Fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the children of the Kohathites and of the children of Korites
stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. And when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, Praise the Lord, for his mercy endureth forever. And when they began to sing and to praise, the Lord set ambushments against the children of Ammon, Moab, and Mount Seir, which were come against Judah, and they were smitten. For the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir, utterly to slay and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, everyone helped to destroy another. And when Judah came toward the watchtower in the wilderness, they looked unto the multitude, and behold, they were dead bodies fallen to the earth, and none escaped. And when Jehoshaphat and his people came to take away the spoil of them, they found among them in abundance both riches with the dead bodies and precious jewels, which they stripped off from themselves, more than they could carry away. And they were 3 days in gathering of the spoil. It was so much. Verse 26. And on the 4th day, they assembled themselves in the valley of Beraka, for there they blessed the Lord. Therefore the name of the same place was called the valley of Beraka unto this day. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, and Jehoshaphat in the forefront of them, to go again to Jerusalem with joy, for the Lord had made them to rejoice over their enemies. And they came to Jerusalem with psalteries and harps and trumpets unto the house of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, again, the title of the Lord's message this morning, When We Are Afraid. Kung tayo po ay natatakot, mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin? Ito po ang napakahalagang mensahe na dapat nating pakinggan, sapagkat naniniwala po ako na hindi po iilang pagkakataon na tayo po ay nakaranas ng takot at dumating sa punto ng matinding pagkatakot sa ating buhay. Matinding pangamba dahil na rin po sa hindi magagaan na laban at sitwasyon. So this morning, please join me in prayer para gabayan po tayo ng Diyos sa ating pong magiging pagtalakay. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this beautiful morning. Thank you for this great opportunity once again na kami po ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Lord, we pray that you will guide us once again. You will teach us thy word. Turuan mo po kami, Panginoon, at palalahanan sa napakahalagang mensaheng ito na amin pong pakikinggan. Umaasa po ako na sasamahan mo kami hanggang sa pagtatapos ng amin pong pagsasalo-salo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so medyo sa sentro po tayo sa naging paghahari po ni King Jehoshaphat. Siya po ay kinukonsider na pang-apat na hari sa Southern Kingdom of Judah. At siya po ay ang anak po ni Asa. Jehoshaphat ruled Judah around 872 to 848 BC. Ngayon po, sa kanyang naging paghahari, kasi alam natin, may kanya-kanya po silang kasaysayan. Doon po sa Northern Kingdom, karamihan po doon, mga wicked kings, At dito po, meron din po, pero si Jehoshaphat, ang isa sa masasabi nating king na nagdala po ng spiritual reform. Yung bang masasabi nating maging sa usapang bansa, siya po'y ginamit para sa national revival. Sa kanya pong naging pangunguna, mga kapatid,
marami pong mga bagay ang ating pong makikitang kapahayagan ng Diyos sa kanyang paghahari. Sapagkat siya nga po, mga kapatid, ang ginamit upang magkaroon ng tinatawag na spiritual reform doon po sa bayan, doon po sa Judah, sa kanya pong paghahari. At dito, ang mga ilang bagay na ginawa niya, katulad po ng pag-aalis po niya ng tinatawag nating practice of idolatry, na sa kasaysayan po, lagit-lagi, yan po ang merong malaking kinalaman kung bakit meron pong mga masasabi nating hindi magagandang konsekwensya kapag ka po ang mga tao ay nahuhumaling sa tinatawag nating idolatry. So, sa pangkalahatan po, ang masasabi po natin, ito pong si Jehoshaphat ay ginamit upang yung pong bayan ay magkaroon ng tinatawag nating atensyon at paghanap sa ating pong Panginoon. Now, dito po sa ating teksto, gusto ko lang pong bigyang pansin natin, at dito dahil passage po ito, nais ko pong bigyang pansin yung first part. Babasahin ko po uli. Hindi po ba ang sabi, mga kapatid, ito yung senaryo, ito yung sitwasyon. And it came to pass after this also that the children of Moab, okay, the Moabites, and the children of Ammon, okay, and with them other beside the Ammonites came against Jehoshaphat to battle. Please, intindihin niyo po mabuti para parang natatanaw niyo po yung senaryo. Mga kapatid, dito po ang sabi, then there came some that told Jehoshaphat, saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria, and behold, they be in Hazazon Tamar, which is in En-gedi. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judea. Ang tanong, mga kapatid, kung ikaw ba ang makarinig ng ganun pong balita at ikaw malagay sa ganung sitwasyon na talagang ang mga malalakas na bansa, yung pong masasabi nating malalakas na puwersa ay magtutulong-tulong para sa inyo, laban sa inyo, mga kapatid, hindi po ba natural lang na makaramdam po ng takot? And that is exactly what happened to Jehoshaphat. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed the fast throughout all Judea. And Judah gathered themselves together to ask help of the Lord, even out of all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem, the house of the Lord, before the new court, and said, O Lord God of our fathers, okay, are not thou, ito po yung kanyang naging pagtawag sa Diyos, mga kapatid. And then makikita nyo po kung paanong ito pong si Jehoshaphat ay naging honest sa Panginoon, na siya po ay natatakot, na sila po ay nasa matinding pangamba. So kaya ito pong mensahe natin ay mensahe na gusto ko pong gamitin ng Panginoon upang ang bawat isa po sa atin na posible po na sa anumang kadahilanan, meron tayong mga kinatatakutan sa ating buhay. What I mean to say, maaaring ito po ay threat, maaaring banta ng matinding problema, maaaring atake po ni Satanas na hindi biro, mga kapatid. So, ang akin pong gustong ipagministeryo po sa bawat isa sa atin, kapag ka po ba natatakot tayo, kapag ka dumarating ang panahon na tayo po'y nangangamba, na tayo po'y natatakot sa anumang kadahilanan, yan man po'y problema, yan man po'y kagipitan, yan man po'y karamdaman, yan man po ay mga sari-saring threat na nanggaling sa kaaway kay Satanas, kapag ka dumarating ka sa punto na naririnig mo ang mga banta na yan or haharapin ka ng mga kalaban na yan at ikaw ay natatakot, ano ba ang magandang gawin po natin? Let us learn from the story of Jehoshaphat. Okay? So, for me, ang nakita ko po, mapapansin niyo po ako, pagka ako po'y bumabasa ng buong chapter, ang intention ko po, mapamilyar na po kayo sa akin pong isi-share at magka-idea kayo sa naging istorya so that kapag ka nag-share na po ako, babalik sa isip nyo po yung pong binasa po natin. So, simple lang po, mga kapatid.
ang istorya po, meron pong mga masasabi po nating matinding laban na kakaharapin po si Jehoshaphat at ang Judah dahil po doon sa mga banta sa kanila ng mga Moabites, ng mga Ammonites. Actually po, yung sa Seir, ito po yung Edom. Okay? So kaya pwedeng Edomites, Ammonites, Moabites. So talagang malalakas na puwersa. Yun po yan. And then, ang ginawa po nila, okay, ang ginawa po ni Jehoshaphat, tumawag sa Panginoon, and then, in-encourage po yung mga tao, sila po ay umawit sa Panginoon, mga kapatid, at sa naging kasaysayan, maliwanag po na sila naglaban-laban. Isa po ito sa record. Naalala ko rin po yung time ni Gideon, sa Gideon's 300. So, talagang ang paraan ng Panginoon, kakaiba sa paraan po ng tao. And it is good to somehow learn from this story na kapag dumarating tayo doon sa point na problemado tayo, mabigat ang dinadaanan natin, matindi ang laban natin, mahirap ang sitwasyon natin, once na tayo po ay dumating sa punto na tayo natatakot, ano po ang dapat nating gawin? So, ilang bagay po ang gusto kong makita nyo dito sa naging istoryang ito. Una, seek the Lord. Kapag ikaw ay natatakot, walang pinakamagandang magagawa mo kundi hanapin mo ang Panginoon. That is exactly what Jehoshaphat did, mga kapatid. Maliwanag po ang sabi ng verse number 3, and Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judea. So kaya doon po sa pagkaintindi ko po dito sa buong chapter, sa storya, ang nakita ko po, ang dapat gawin natin pagka tayo po'y natatakot, number 1, let us seek the Lord. Number 2, let us stand with the Lord. Number 3, let us sing to the Lord. Amen? So, ang gawin po natin, hanapin po natin ang Panginoon, tayo po'y tumayong kasama ng Panginoon, because if God be for us, who can be against us? At tayo po'y umawit sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Alam niyo po, ang mga madidilim na sitwasyon sa buhay, ang mabibigat na sitwasyon sa buhay ay hindi po nagbibigay sa atin ng karapatan upang magreklamo, hindi po nagdadala sa atin sa sitwasyon na tayo po ay magsalita ng laban sa Diyos at magnegatibo sa Diyos. Manapa, ang bawat sitwasyon natin sa buhay ay dapat magpaalala na sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay dapat nating papurihan. Amen? Yan po ang laman ng 2 Chronicles chapter 20. Na nung sila po ay dumating sa punto mula po kay King Jehoshaphat, nung napag-alaman po niya ang masasabi nating pagkakaisa ng mga kalaban, mga kapatid, upang sila po ay labanan, upang sila po ay atakihin. Mga kapatid, humanly speaking, let us face the fact na talagang natakot po si Jehoshaphat because humanly speaking, napaka-imposible, napaka-liit o walang ka-tsansa-tsansa na sila po'y mananalo sa kalaban. Dumating ka na ba doon sa ganung punto na pag tiningnan mo yung problema mo, pag tiningnan mo yung kalaban sa harapan mo, yung alam mong wala kang kapag-asa, yung wala kang kapanapanalo, yung kapag tiningnan mo yung bigat ng sitwasyon mo, parang hindi mo talaga kakayanin. Sa usapang tao, talagang very impossible. Hindi ko kakayanin ito. Hindi ako mananalo rito. Hindi ako magtatagumpay dito. Hindi ako makalalagpas dito. Parang ganun po, mga kapatid. So I want you to use your imagination because as I imagine this story, heto po sila. And then yung mga bansa, nagkaisa-isa. Sila po yung mga hindi biro-birong bansa, mga kapatid. Parang nangyayaring giyera ngayon. Diba? Kaya alam po, ang gusto ko pong makita nyo rito, yung pong positibo, na kahit gaano kakaliit kapag ang side mo nasa Panginoon, diba? Sure po ang tagumpay. But it is good na tayo po'y matuto, mga kapatid, na kapag natatakot tayo, hindi reklamo ang dapat. Kapag natatakot tayo, hindi pagbe-blame sa Diyos ang dapat. Na kapag natatakot tayo, hindi paninisi kung kani-kanino. At kapag natatakot tayo, hindi po yung pagsuko ang kailangan. Pagka tayo po ay dumarating sa punto na tayo po'y natatakot, tayo po'y nangangamba, dapat nyo pong maalaman na ang pinakaunang bagay na magagawa po natin is to seek the Lord. Hanapin natin ang Panginoon.
Sa Diyos po tayo tumawag, sa Diyos po tayo manghawakan. Siya po ang po pwede natin panghawakan, mga kapatid. So, when you are afraid, when we are afraid, let us seek the Lord, let us stand with the Lord. Ano man ang mangyari, basta tayo ka lang. Nandyan ang promise ng Panginoon. Kasi yun po ang makikita nyo rito The problem, yan. Kumbaga, dami pong pumapasok sa akin pong isip habang nare-recall ko po yung storyang ito. Kasi sa totoo lang, hindi na po ako basta bumabasa ng passage na ganito kapag sa mensahe. Pero syempre po, nung nag-aaral po kami, kahit papano marirecall mo yung ilang mga pinag-aralan po namin way back nung aming seminary days. Ano po? Yung pong Bible Institute sa Bible School. Kaya kapag kami mga historical po, so exciting po kasi kapag tinignan nyo po, basahin nyo lang po, lalagay po yung message na yan. And that is exactly nangyayari po sa akin. Dahil sa kagustuhan ko lagi magpakain po sa bawat isa po sa inyo, lalo na yung mga masugid nating taga-subaybay na naging parte na ng kanilang buhay ang Believer's Breakfast. So mga kapatid, kumbaga, nire-recall ko po at ang nakakatuwa, ang Diyos ang naglalagay po sa aking isipan ng mga bagay na dapat nating matutunan, mga bagay na po pwede nating magamit sa ating pong journey bilang mga Kristiyano. At ito nga po mga kapatid, ang nakita ko po, kasi mahilig po ako sa ganun noon. Babasahin ko po yung story and from there, ang prayer ko po sa Panginoon, bigyan niya ako ng message from the story at ito po ang nakita ko. Let us seek the Lord. Yan ang unang magagawa natin. Let us seek the Lord and then stand with the Lord, and also it is good to sing unto the Lord. Naalala niyo po sila Paul, nasa bilangguan, di po ba? So, syempre, kapag ka nasa bilangguan ka, nasa madiin na piitan ka, ang po pwedeng maging takbo ng isip mo, maging bitter sa buhay, diba? Magreklamo. Pero hindi, sila nagpe-pray at nagpupuri sa Panginoon. At doon gumagawa ng himala ang Diyos, mga kapatid. So, sila po, by faith, makikita natin. Okay? Hinanap nila ang Panginoon, tumayo silang kasama ng Panginoon, pinuri nila ang Panginoon. Sapagkat sa story na ito, sabi ko, kung gagawa po ako ng another outline, ang maganda makikita nyo sa story na to, una, the problem. Di ba? Na-recognize ni Jehoshaphat, problema to. Mabigat na problema to. And ganun din po tayo, di po ba? Harapin natin. Maging tapat tayo sa sarili natin. Problema tong dinadaanan ko. Problema tong hindi magaang tong sitwasyon na to. Yun po, mga kapatid. Problema, mga kapatid. Pero ang makikita nyo po dito sa ating pong pag-aaral, yung pong masasabi nating prayer. Di ba? The prayer. Merong problema, ang katapat niyan, prayer. Di ba? At ang pinakalakas natin dyan, yung promise. Di ba? So, meron pong problema. So, ano po ang ginawa? Nag-pray po sila. In fact, nanawagan pa siya para sa nationwide fasting. Di ba? So, ibig sabihin po, nanawagan pa siya, hindi lang sa panalangin, kundi sa ayuno. Alam niyo po, isang magandang practice po yan. Bagamat hindi po nakaugalian ng inyong lingkod, na kapag ka nag-aayuno, parang ipinagpaparangalan. Ano po? Sa totoo lang, ang ayuno maganda, kayo po ng Diyos ang nagkakaalam. Pero meron pong tinatawag na fasting, na talagang, kumbaga, yung pangkalahatan, yung masasabi nating dinideclare, katulad po ng ginawa po nito pong si King Jehoshaphat. So, ang makikita nyo po sa story ito is the problem, the prayer, and the promise. Diba? Yung pong promise and the power of God, ito po yung obvious dito po sa naging storyang ito. In fact, may provision pa nga. Dahil alam nyo yung nangyari, di po ba? Doon po sa naging kaganapan ng storya, namatay po sila lahat, yung mga kalaban, and then may provision pa ang Panginoon. Di po ba? Yung prosperity, makikita nyo po dito sa story na ito. So, ito yung unang gusto kong maging madiin po sa atin. Pag natatakot ka, ano ginagawa mo? Ay naku, pagka ako natatakot, nagdadamay po ako ng iba. Pagka ako natatakot, mainitin ang ulo ko. Pagka ako natatakot, nagko-question ako sa Diyos at gusto ko pong i-blame ang Panginoon na bakit niya ako pinabayaan. Kalimutan niyo po yan. Hindi po yan ang tamang
pagharap sa takot. Pagka natatakot ka, tawag. Hanapin mo ang Panginoon. Seek the Lord. Pagka natatakot ka, maalala mo, kasama mo ang Panginoon, stand with the Lord. Kapag ka natatakot ka, mga kapatid, sing praise unto the Lord. So, magpuri tayo sa Panginoon. So, yan po ang makikita natin dito po sa istoryang ito. At meron pong magandang talata dito, verse number 15. And he said, hearken ye all Judah, and ye inhabitants of Jerusalem, and thou King Jehoshaphat, thus saith the Lord unto you, be not afraid, nor dismayed by reason of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. Amen? The battle is not yours, but God. Napakagandang bagay po na ating magandang maunawaan. So, mga kapatid, mga minamahal, kapag ka po tayo, ang ginawa natin, hinanap natin ang Panginoon, tumayo tayong kasama ng Panginoon at nagpuri tayo sa Panginoon, alam nyo po, sa paghanap natin sa Diyos, ang isang bagay na gusto kong tiyakin sa inyo, nahandoon po yung pakikinig at tulong ng Panginoon. God will surely hear and help. Do you believe that? Sa kalagayang natatakot ka, the best thing and the right thing to do is to seek the Lord. And in seeking the Lord, dapat maging confidente tayo that He will surely hear us and help us. Siguradong tayo po'y pakikinggan niya. Tayo po'y tutulungan niya. Hindi po pwedeng pabayaan ng Diyos ang kanyang anak. Hindi po pwedeng pabayaan ng Diyos ang kanyang bayan. Nakita nyo naman kung gaano magprotekta ang Panginoon sa kanyang bayan. Mga kapatid, mga minamahal, pagka ikaw ay meron pong mga kinakaharap sa buhay, huwag mo nang daragdagan pa ang ikabibigat ng iyo pong nararanasan. Kasi ang makagagaang sa atin, pagka natatakot tayo, hanapin natin ang Panginoon, manalangin tayo, magtiwala tayo sa Kanya, manghawakan tayo sa Kanya. Mga kapatid, ang gusto ko pong idiin sa inyo ay ang tatlong bagay nito. Anong dapat natin gawin pag natatakot tayo? Let us seek the Lord, let us stand with the Lord, and let us sing unto the Lord. Di ba nangyari po sa kanila? Nagpuri po sila, nag-worship po sila, and then ayon sa naging istorya po, di ba? So inatake po ng Moab at ng Ammonites, yung pong Edomites, di ba? So sila po ang mga naglaban-laban at nagpatayan, mga kapatid. Naalala ko nga po yung story ni Gideon, katulad nung sinabi ko sa inyo, di po ba? Na minsan magtataka ka, bakit ganun? Actually po, kung kayo po'y naging particular, habang binabasa ko po yung storya, kung tutuusin, yung parang literal na sinabi po na, verse number 15, tingnan niyo po yung sabi ng verse number 15, di ba? Be not afraid. Sa last part po, be not afraid nor dismayed by reason of this great multitude. Bakit? For the battle is not yours, but God's. Alam niyo po, literally, di naman sila nakipaglaban eh. Ang Diyos ang nakipaglaban sa kanila. Mga kapatid, mga minamahal, yan po ang gusto kong makita natin. Nalarawan ng katotohanan sa buhay natin. The battle is not ours. Ano man ang kinakaharap natin, ang gawin po natin, laging tatayo tayo, kasama ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, binigyan tayo ng assurance na kasama natin siya. Ang problema po kasi, tayo, pag nagkakaproblema, lumalayo. Tayo kapag kami laban, lumalayo. Kapag tayo po'y may kinakaharap sa buhay, tayo po'y lumalayo. Mga kapatid, ang Diyos kasama natin. Kaya hindi po ang paglayo, hindi po ang pagtalikod, hindi po ang paglihis, hindi po yan ang magiging solusyon. Pag ikaw ay takot, ang gawin mo, hanapin mo po ang magbibigay sa iyo ng tapang at lakas ng loob at isipin nyo po yan kung ang Panginoon ang kakampi natin, sino ang laban sa atin, sino ang mananaig sa atin, sino ang magtatagumpay sa atin. Let us always consider na sa battle, sa buhay na ito, in reality, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Kaya sa anuman pong mga challenges, I do not know if you can still recall, diba, na sa buhay po natin about the grace of God, that the grace of God is always able. Diba? In our temptation, the grace of God is able.
na tayo po'y tulungan. In our testings and trials, in our task. So minsan, yun po nagbibigay ng takot sa atin. Matindi ang temptation, matindi ang testings, matindi ang trials, matindi po ang task sa bawat isa sa atin. Matindi ang laban. Nakakatakot. Yes, being human, that is very understandable na tayo po ay puposibleng matakot. And here in our story, nakita natin na siya po sa katotohanan, sinabi po na natakot po talaga siya. Ang maganda lang po sa kanya sa panahon na siya po'y nangangamba, sa panahon na nahihinaan siya ng loob, sa panahon na siya po'y natatakot, alam niya kung anong kanyang gagawin. And the same thing that I would like all of us to learn, that if ever na ikaw ay may takot sa buhay mo, the best thing that you can do is to seek the Lord. Amen? To seek the Lord. Stand with the Lord. Do not depart. Huwag kang aalis. Nandiyan ang presensya ng Panginoon lagi. Sasamahan niya tayo sa lahat ng laban sa buhay. And in fact, hindi na nga ikaw, siya na ang lalaban para sa iyo. For the battle is not yours, but God's. Napakagandang assurance po, mga kapatid, na talagang ang Panginoon po kasama natin. Sabi nga ng verse number 16, Tomorrow go ye down against them, behold, they come up by the cliff Ziz, and ye shall find them at the end of the brook, before the wilderness of Jeruel. Ye shall not need to fight in this battle. Pansinin niyo po, ye shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand ye still, and see the salvation of the Lord with you, O Judah, O Jerusalem, Jerusalem. Ang sabi po, fear not, nor be dismayed. Tomorrow, go out against them, for the Lord will be with you. Diba? So, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng tibay at lakas ng loob ay ang ating pong kaunawaan at ang ating pong kasiguruhan na kasama natin ang Panginoon. Amen? So, syempre po, doon ka mapapaawit eh. Doon ka talaga magpupuri sa Panginoon na alam mong nandyan siya. And then, isipin niyo po sa nakaraang mga laban natin sa buhay, kung paano po that the Lord have proven Himself to us many times. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo binitawan. Kaya ano man ang kaharapin natin, yun lang ang ibabalik natin, mga kapatid. Yan po ang makikita niyong thought ng pakikipag-usap ni Jehoshaphat sa Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, I hope and I pray na tayo po'y napaalalahanan ng message na ito. Diba? Let us seek the Lord. Let us stand with the Lord, and let us sing praise unto the Lord. Isipin niyo po, nung sila'y nagpuri, nung sila po'y umawit, sa kung ano man pa. Kasi yung God's intervention talaga napakahalaga eh. Sa lahat ng dinadaanan natin sa buhay. Alam niyo, pagka hindi tayo pakikialaman ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya salamat na ang Diyos nandiriyan para sa atin. So, gusto ko po na sa ating pong pagtatapos, ipaalala po sa atin ang lahat ng ito. Okay, number 1, let us always direct our focus on the Lord. Diba? Focus to the Lord, mga kapatid. Let us direct our focus sa Panginoon. Huwag po doon sa kalaban. Diba, nililiwanag ko, ano po ang kaibahan ni David? Bakit lahat sila? Bakit si King Saul na napakahusay na mandirigma? Bakit po yung mga kapatid niya na kung tutuusin, ang lakas ng loob na manita, pero ang totoo niyan, hindi maharap ang kalaban? Ang dahilan kung bakit hindi makaharap sa kalaban, takot. E di doon pa lang, talo na. Diba? Yung pong ikaw ay lumpuhin ng takot, talo ka na. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung sitwasyon. Pero ano pong sinasabi ko sa inyo? Ano ang kaibahan? Sila pong lahat ay nagtatago, sila pong lahat ay takot, sapagkat kanino sila nakatingin? Kay Goliath. So kay Jehoshaphat, habang ang isip niya, grabe, ang Moab, ang Ammonites, sumama pang Edomites. So lahat sila, lahat sila. Ganyang karami ang laban. Ganyang karami ang kalaban.
So mga kapatid, mapapansin niyo po that in the reality of life, habang ang focus mo nasa kalaban, habang ang focus mo nasa problema, habang ang focus mo nasa mga negatibong bagay, mga kapatid, nahanduroon po ang focus mo. Ano po ang epekto sa iyo? Takot. Kailan tayo magkakaroon ng lakas ng loob? Kailan tayo tatapang? Kapag yung focus natin napunta sa tama. So silang lahat kay Goliath nakatingin. Ang laki ni Goliath, walang willing umarap sa kanya. Bakit? Kasi kay Goliath sila nakatingin. Ang kaibahan ni David, ang focus niya wala kay Goliath, ang focus niya sa Diyos na hinahamak ni Goliath. At siya po ay merong assurance na ang pakikibaka ay sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, ito po'y lesson na magandang matutunan natin. Habang nagdudwell ka at nakapokus ka sa problema mo, tatandaan niyo po, ikaw ay lulumpuhin ng takot. So ang unang nakita kong napakaganda, direct our focus on the Lord. Diba? Direct our focus to God. Ikalawa po, mga kapatid, dominate our fear. Diba? Ibig sabihin, madominahan natin. Yung puntakot, madaig natin. Let us conquer. Yun po ang ibig kong sabihin. Diba? So, wag mangyari na ikaw ang lumpuhin ng takot. Ang mangyari, ikaw ang mangibabaw. Hindi po yung katatakutan. Mga kapatid, diba? How can I fear? Jesus is near. If God be for us, who can be against us? So, mga kapatid, demonstrate our faith in the Lord. Ang isang magandang makikita nyo po dito, sa panahon na matindi ang kinakaharap mong sitwasyon, gamitin mo ang pagkakataon na yan para iyong ma-exercise at ma-demonstrate, maipakita ang iyong pananampalataya. Let us demonstrate our faith, mga kapatid. Diba? Hindi po pwede na talagang may sinasabi kang Diyos, tas hindi mo siya pagtitiwalaan. Pansinin niyo po, mahahaba lang po tayo dahil istorya nga po ito. Kung paulit-ulit po, nababasahin ko po yan. Pero yun po ang reason kung ba't binasa ko po almost the whole chapter. For you to have an idea about the story so that every time as I shared this message, nandoon po yung inyong understanding. Hindi ba nung tumawag po siya sa Panginoon, hindi ba ang kanyang ni-rehearse sa Panginoon ay yung mga kung saan, mga sinabi ng Panginoon, yung assurance niya na meron sa Panginoon. Alam nyo, yung pong mag-aalis ng takot natin, yung faith. So demonstrate our faith. And then defeat our foes. Diba? Defeat our foes. Ating pong talunin ang ating mga kalaban, knowing na ang Diyos ang ating pong kakampi, siya po ang ating pinagtitiwalaan. Mga kapatid, mga minamahal, tatandaan niyo po ito, we are more than conquerors through Him that loved us. Hindi tayo tinawag sa pagkatalo. And in fact, kapag ka po tayo natatakot, hindi po yan ang spirito ng Diyos sa buhay natin. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So defeat our foes with the Lord. Diba? Talunin natin sila with the Lord. Hindi po pwedeng iaalis mo ang Panginoon. Diba? Sigurado po yan na pag Diyos ang nasa panig natin, Diyos ang kakampi natin, Diyos ang kasama natin, sigurado po ang tagumpay natin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, napakahalaga po na tayo po ay matuto at mapaalalahanan ng mensaheng ito. Sapagkat hindi man literally Moabites, Ammonites, Edomites ang ating pong kinakaharap na laban. So po pwede pong in application, maisip nyo po na maaaring ang laban mo ay ang kagipitan, maaaring ang laban mo ay ang problema sa buhay, maaaring ang laban mo ay ang persecution, ay yung dinadaanan. So marami po, parang andoon, umuugong ang mga kalaban.
Para bang si Gulayat na namamayagpag, na talagang buo ang kanyang loob dahil sa iniisip niya na walang sino mang makakatalo sa kanya. He is very confident. Ang nakalimutan niya ay ang Diyos na ating pong kinikilala. Okay? Hindi ko kayang talunin si Satanas, hindi ko kayang talunin ang kalaban using my own strength. But I can defeat the foe. I can defeat the enemy using God's strength. Kaya nga, demonstrate our faith in the Lord. Amen? Direct our focus to the Lord. Yan po ang ating mensahe. When we are afraid, seek the Lord, stand with the Lord, and sing unto the Lord. Amen? Sing to the Lord. Direct our focus to the Lord. Okay? Dominate our fears with the Lord. And then, mga kapatid, demonstrate our faith in the Lord and defeat our foes. Defeat the foes with the Lord. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga kanina, di ba, ang makikita nyo dito, problem, promise, tapos po yung pong power of God, and then the provision of God. Pinagpala po sila. Talagang, kumbaga, napakadaming kayamanan, kasaganahan ang kanila pong naranasan. Ngayong sandaling ito, kamusta po tayo sa mga laban natin sa buhay? Ano po ang mga bagay na po pwedeng nagdadala sa atin ng takot, ng pangamba? Yan ba ay ang sakit na meron ka? Yan ba ay ang persecution na nararanasan mo dahil sa buhay mo sa Panginoon? Yan ba ay ang mga atake ng kalaban? Maring napasok ka sa isang mabigat na sitwasyon na talagang may kagipitan ka, nandoon ng matinding, talagang puwersa ng kaaway. Ang solusyon po, seek the Lord, stand with the Lord, and sing to the Lord. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, prayer, diba? Prayer, power, and praise. Prayer, power, and praise. Seek the Lord through prayer. Stand with the Lord with power. And then sing to the Lord with praise. Umawit tayo sa Panginoon ng may pagpupuri. Let us pray. Dakilang Diyos, Ikaw pong nakakakilala sa bawat isa sa amin. And I know na ang mensaheng ito ay kailangan po naming lahat. Being human, napakadali po sa amin. Nadaigin kami ng takot sa mga sitwasyon sa buhay, sa mga atake ng kaaway. But we praise you, Heavenly Father, for this message. What a reminder. We need this message, O Lord. And thank you. Thank you for talking to us this morning. Thank you for this message, Lord. Isang napakagandang kasaysayan sa panahon ni King Jehoshaphat na nagtuturo sa amin na hanapin ka namin, na talagang tumayo kami na kasama mo, Panginoon. Panghawakan namin ang iyong presensya. Purihin ka namin, sambahin ka namin, awitan ka namin, anuman ang sitwasyon sa buhay. Na talagang itutok lamang po namin ang aming focus sa iyo. Nadaigin po namin ang takot na ito na kasama mo, Panginoon. At ang aming pong ipakita ang aming pagtitiwala, pananampalataya sa iyo. Hanggang sa matalo po namin ang kalaban dahil sa iyo. Sa lakas mo, Panginoon. Kaya anuman po ang mga sitwasyon ng bawat nakasubaybay ngayon, anuman po ang kanilang kagipitang nararanasan, problemang dinadaanan, atake ng kaaway sa kanilang buhay, Lord, I pray na ikaw po ang magpalakas sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, umaasa po ako na ang mensaheng ito ay maging malaking tulong sa bawat nakapakinig. Salamat po, O aming Diyos, sa patuloy na pagpapala mo sa ministeryo ng Believers Breakfast. I pray that you will continue to give me wisdom, O God,
May you continue to lead me and guide me, especially to the message na kailangan ko pong i-share sa mga tao, mananampalataya, na talagang nagnanais na patuloy na matuto. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng pagpapala mong ito sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon.